So may balita po tayo dito kay Coach Tab Baldwin na siya nga po ang nasa mukha ngayon mga sangkay sa nangyari kay Rene Batterbonia at kay Divine Adili. Ngayon kasi ayon po sa balita ng Abante, mga sangkay, Tab Baldwin dinikdik ng NBI. Ano nga bang nangyari mga sangkay? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so itong si Tab Baldwin, ayan po, no, ang coach ng Ateneo, na ngayon ay nag-resign na, mga sangkay. I don't know kung nag-resign ba talaga o tinanggal. Ako, mukhang tinanggal eh. Mga sangkay. Dumating daw po sa NBI or National Bureau of Investigation. At ayon po dito mga sangkay, ito ay kaugnay ng patuloy na investigasyon sa pagpanaw mga sangkay ng dalawang basketballistang sina Rene at Divine Adili. Dahil sa nangyari doon po sa Aurora, hindi ko alam ba't tinatawag nilang team building. Sabi nila team building, hindi naman po talaga team building yan eh. No? Training. Pag PTV ang nagre-report, talagang training yung nilalagay mga sangkay. Yung ibang media, pinapanipis nila, ginagawa po nilang team building, which is hindi naman po talaga team building yung bootcamp pa nga daw mga sangkay. Ngayon, ito na. Ano ang nangyari? Paano nadikdik? Sabi dito, hindi sumagot si Baldwin sa mga tanong ng media habang papasok sa opisina ng NBI, Homicide Division. At kahit ang kanyang abogado, matipid ang salita sa media. Strategy, as usual mga sangkay. Strategiya yun. Pag tahimik ka, wala kang sinasabi, good strategy kasi wala kang binubuga na pwedeng magamit laban sa kanya. No? Pero syempre, mga sangkay, sa atin na mga naghahanap ng hustisya, may mga tinatago ang mga ito na dapat po natin malaman mga sangkay. Ako naniniwala ko talaga na may pananagutan sila dito. Buong coaching staff, no? Sila po talaga yung isa sa dito mga sangkay. Biruin nyo, matagal na pala nilang ginagawa to. Mismo yung mga former players ng Ateneo ay nagsasabi na hindi lang isang beses ginawa yan. Na experience. Yung iba nga nasa PBA na eh. Di ba? Nasa PBA na. Yung isa nasa rain or shine na po ata yun. Sabi po niya, hindi lang isang beses ito nangyayari. Matagal na po mga sangkay. At nakakalungkot kasi may magaling tayong player na nangangarap na makarating sa tuktok. Baging po yung isa galing pa pong Nigeria. Ayon po sa report, nagbenta pa raw ng sasakyan, nagbenta pa ng ari-arian para lang makapunta sa Pilipinas kasi nga hindi naman po sila ganun kayaman para lang matupad ang kanyang pangarap, no? Pero ngayon, mga sangkay ang nangyari, tinanggal po nila yung dalawa na nangangarap mga sangkay dahil po sa mga maling desisyon. Na dapat preventable naman po sana kung sa swimming pool po nila ginawa yun. Yung mga NBA player na, di ba? Doon lamang po ginagawa yun sa mga area na swimming pool na nga po, nandun pa po mga sangkay yung mga nagbabantay. May mga lifeguard po doon mga sangkay na nakapalibot, binabantayan po yung halimbawa si Wemby, matangkad na yun mga sangkay kasi pang yun ng stamina eh. Bantay sarado, just in case na may mangyari, at least nandun po yung mga magre-rescue. Doon mga sangkay sa Aurora, wala nga daw mga sangkay. Diba? Tapos ang lalakas pa ng alon, dapat hindi na po sila pumunta doon. Kasi alam po nilang delikado yung lugar, dapat hindi na po nila ginawa yun. Pero mga sangkay, talagang pinush pa rin nila. Diba? So sabi po dito, ng abogado, so the investigation is ongoing. We're given our full cooperation and let us allow the investigation to take its course. Strategy. Mga sangkay, hindi naman tayo pinanganak kahapon mga sangkay sa mga ganitong klaseng statement. Strategiya to para po hindi sila mabutasan mga sangkay. Nauna nang hindi sumipot ang coach sa NBI ayon po sa report noong
ah, June 16, matapos siyang ipasabpina habang ipinagpaliban din ang kanyang nakatakdang pagharap noong June 19. Okay? Kinumpirma ng Ateneo de Manila University noong June 15 ang pagtanggap sa pagbibitiw ni Baldwin at ni Epok Kimpo bilang teammate, manager kasunod ng naturang insidente. Ipinatawag din ng Department of Labor and Employment or DOLE si Baldwin dahil naman sa isyu ng pagtatrabaho nito bilang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles kahit isa itong banyaga. So, ang dami pong kinakaharap niya ngayon, mga sangkay. Nagka-booking na po kasi. So, ngayon, eto lang. Since nakaano siya ngayon nasa lookout bulletin order na po ang kanyang pangalan kasama po yung iba pang mga coaching staff, no? Kailangan dikdikin na po ito. Hindi po palipasin yung panahon na parang wala na pong, kasi may iba nagko-comment mga sangkay. Sabi pa nga daw po ni Diwata, lilipas din po yan. Lilipas din daw yan. So, hindi po maganda mga sangkay na lilipas ito ng, kumbaga wala-walang mangyayari. Lilipas yung panahon. Ang mga Pilipino ay nanunood, no, nag-oobserba tungkol sa sitwasyon. Kaya't sana, wag pong lulukuhin yung sambayan ng Pilipino. Mabigyan po ito ng karampatang parusa kung sino man ang dapat maparusahan. Ito yung hinihintay po natin, yung mga kamag-anak, mga sangkay, yung mga pamilya ni Adely doon po sa Nigeria na ngayon ay sobrang lungkot. Same sa pamilya ni Rene. Mga sangkay na ngayon, nawalan po sila ng breadwinner, no? Nawalan po sila ng mabuting anak na nangangarap, no, na maiahon po sila sa kahirapan. So, kailangan may mapanagot po dito. Kung si Tab Baldwin ang kailangan managot, kasama yung coaching staff, then so be it. Kung talagang may pananagutan sila dito, basta kailangan po dito yung malaman talaga ng lahat ang totoo. Kung may mga players na involved sa nangyari, at kailangan mapanagot, then go, mga sangkay. Hindi po dapat pagtakpan ito. No, dapat may mapanagot po dito, mga sangkay. Dalawa yun Dalawang buhay yun, my goodness. Ano pa ang natin dito, mga sangkay, hihintayin. No, palipasin natin yung panahon hanggang sa makalimutan na lang, hindi po pwede yun. No? So, ayun nga po, at least, napilitan po si Tab Baldwin na dumalo sa NBI. No? At inaabangan po natin kung ano po talaga yung nangyari mga sangkay, ano po ang ikakaso sa mga ito. Abangers po tayo dyan mga sangkay. Sana po nabigyan po talaga ng hustisya yung nangyari kay Rene at kay Divine Adely. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.